Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan na kulong si Tamba. Yan mga kababayan nagtatanong po PBBM 3 years walang political will versus Duterte. Yan mga kababayan patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pang lahat kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga mga kababayan, unahin na po natin to. Ito pong si President Bongbong Marcos Jr. 3 years without political will versus 6 years with political will ni former President Duterte. Pakinggan po natin ito mga kababayan at bigyan po natin ng reaksyon ang video ito. Pero ko nga yung mga mayayaman kong kaibigan, yung mga malalaking taipan. Sabi ko, naiingit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin. Sabi, dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, bagong idea, siyempre lalapit mo dun sa rank and file, di ba? Para ito, implement niyo ito. Naku, ang sagot na laging bumabalik. Ay sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami. Ang laging sagot daw ay baka makuha sila. Ano ba ang pinag-uutos mo at baka makuha sila? Di ba? Baka yung mga inuutos mo rin ay mga illegal, no? That's why natatakot yung inuutusan mo na makuha sila, ma-audit sila ng COA, di ba? As simple as that mga kababayan. Ibig sabihin lang, kung tama naman ang inuutos mo, di ba? Ayun, huli natin si President Bongbong Marcos Jr., mga kababayan. Diba? Kung tama at nasa batas at legal ang inuutos mo, hindi ganoon ang sasabihin ng mga tao mo na baka makuha sila. Kung tama at legal ang inuutos mo sa kanila, confident sila na gawin yun nang walang pagdadalawang isip na ma-audit sila ng COA. Diba? Maybe, eto opinion lang natin to base po sa kanyang sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Maaring yung kanyang pinag-uutos mga kababayan no, ay hindi po legal or mayroong korupsyon mga kababayan, di ba? Kasi hindi naman matatakot ang isang tao kung nasa tuwid ang inuutos sa iyo, di ba? At saka hindi niya kaya kontrolin yung based on sa kanyang sa kanyang sinasabi kanina. Hindi niya kayang kontrolin po ang kanyang mga tao, mga kababayan. There is no such political will. 3 taon na po mga kababayan. Itong video na ito ni Kato Nying and President Bongbong Marcos Jr., ito po yung pinaka-latest na interview ni President Bongbong Marcos Jr. with Kato Nying, mga kababayan. At yan nga, huling-huli sa sariling bibig, mga kababayan, versus eto naman, kay former President Duterte. Pakinggan po natin to. Kung dito sa di ba, mas kontrolado pa ng mga sinasabi niyang kaibigan niyang mga taipan, yung kanilang mga corporation, no? Yung kanilang mga korporasyon. O ito naman kay former President Duterte. Yung mga mayaman, pay your taxes. I will be announcing formally, because I would like to have the list completed. Lahat kayong mga milyonary mayaman dito sa Pilipinas, pay your taxes or I invite you for questioning. Ganun na ang gusto ninyo. That's the way that you understand it. Payaman kayo ng payaman, milyonary. How do I collect the right taxes? You're cheating government
You're destroying the Filipino people. It won't happen during my watch. Una nga rito ay nang binantaan ni Pangulong Duterte ang business tycoon at may-ari ng Mighty Corporation na si Alexander Wong Choo King dahil sa bigo itong magbayad ng tamang buwis sa gobyerno. Sa katunayan, umabot sa 3 kasong tax evasion ang isinampa ng Bureau of Internal Revenue. Binibiro So yan mga kabayan, ganyan po ang pagkakaiba ni President Bongbong Marcos Jr. at ni former President Duterte. Ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? Comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin itong si Speaker Martin Romualdez. Nako, sabi po dito sa caption na ito, thank you Senator Marcoleta at Senator Amy Marcos dahil may posibilidad na makukulong na si Tamba. Eto mga kabayan, sabi pa po dito, asan ang tapang nyo? Eto, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Itong patong na kasong kriminal ang kinahaharap ngayon ni House Speaker Martin Romualdez at mga kaalyado dahil sa umano'y 241 billion peso insertions sa 2025 national budget. Bawal nito at hindi po kayo makukulong. Tama po. Tama po. Salamat po, Madam Chair. Thank you for all the leading questions. Maraming salamat sa ating kongresista. Napakagaling na abogado para kay Mr. Oñate. Madam Chair. Gusto ko lang balikan yung ating retrato na nandito sa harap natin. Galing po ito sa cellphone ninyo, January 8. Tama po ba, Mr. Oñate? Oo. Tama. And that's in fact you in the picture, that's correct? You confirm that it's You confirm that this is you in the picture? Yes. And you also confirm that it's Speaker Romualdez in the picture? Yes. And it is Congressman Saldico in the picture? Yes, yeah. Can you read the caption, please? Yung caption sa ilalim po. May nakasulat, Yes, diba? that's true. People's That's correct. Initiative. Oo. Tama po ba? Tama po. Patong-patong na kasong kriminal ang kinahaharap ngayon. So yan mga kabayan, posible pa lang makulong. Kaya nga question mark pa yung ating nilagay doon po sa ating caption kasi posibilidad no na makulong na makukulong na siya Tambaloslos mga kabayan. Dapat lang din siguro mga karibin natin dapat lang din siguro kung eto opinion lang po natin ito pero maybe you all agree no na dapat lang talagang makulong itong si Tambaloslos. Sapagkat dahil po sa kanya, nagkagulo po ang Kamara, mga kababayan. At saka hindi lang nagkagulo. Nagkaroon ng malawakang korupsyon, mga kababayan, dyan po sa House of Representatives. Yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin to. ICC Assistant to Counsel kinalampag, mga biktima ng Duterte drug war. Inukray ng netizens. Yan mga kababayan. Bakit kaya inukray ng mga netizens? Ito po kasi ang kanyang post sa kanyang Twitter mga kababayan. No? Sabi niya po dito, biktima ka ba ng giyera kontra droga ni Rodrigo Duterte? I-report ito sa amin. At maging bahagi ng kaso ni Duterte sa ICC, sama-sama tayong manawagan ng hustisya. Ito pong post nila mga kababayan. Biktima ka ba ng giyera kontra droga ni Duterte? I-report ito sa amin. Yan. May puwang na maging bahagi ng kaso ni Duterte sa ICC kung ikaw ay yan yung mga criteria mga kababayan. Ito lang ang gusto kong i-point out dito kaya ako ito na-share mga kababayan sapagkat sinasabi nila. Ito sinasabi po nila more or less 30,000 victims of war on drugs, di ba? Pero bakit ngayon ang hirap nilang makahagilap na mga magwi-witness or magti-testify, no? Doon sa ICC. Diba? Napakalaking question mark yan. Almost, sabi na, more or less 30,000 victims of war on drugs. Pero walang, ito, nagpo-post pa sila ng ganito. Diba? Na biktima ka ba ng giyera kontra droga ni Duterte? Bakit ganon? So, dito pa lang mga kababayan, mag-isip-isip na.
mag-isip-isip na po yung mga taga-ICC kung ito ba ay totoo o hindi, di ba? 30,000 magpo-post pa ng ganito. O kinukumbinsi pa nila, di ba? O, nangungumbinsi pa sila katulad po ni Aling Sheila. Nako, hindi napapatok yung mga tirada ninyo. May social media na, madali na lang pong i-verify kung kayong mga tumitestigo ay talagang mga legit, no? Baka matulad kayo kay Aling Sheila, wala tayong magagawa dyan. Pera-pera lang ang pinag-uusapan dyan. Yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At eto pa, President Marcos Jr. says, public appreciates increased police visibility. Aba, oo nga no. Maraming pulis ngayon na nagkakalat sa mga lansangan. Pero, teka lang. Bakit nga ba sila nagkakalat? Ibig sabihin lang po nito mga kabayan, no? Mataas po ang kriminalidad sa ating bansa. Sapagkat ikinakalat na po nila ang mga kapulisan, no? Bakit kung konti at medyo, di ba, mababa ang crime rate sa ating bansa, gagawin nyo ba yan? Di ba? Bakit ngayon nyo lang ginawa yan? Yun di ba, mga kabayan? Pero sabi po ng ating mga kabayan dito po sa kanilang mga komento, nako. Nako po, ito. Sabi po dito, police visibility is because of the increasing number of criminals in the current administration. Sabi po dito, boss, mas appreciate namin kung pa-drug test ka na. Nako, wag naman. Wag nyo naman ganyanin si President Bongbong Marcos Jr. Ano? Ano yan kailangan sila po ang masusunod, no? Kahit anong panawagan ng taong bayan na magpa-drug test, wala talaga. No, bakit kaya? Sabi nga dito, BBM, mag-resign ka na. Ma-appreciate namin ng mga totoong Pilipino. At saka sabi po ng iba dito, mga kabayan, no? Galit sa drug pero ayaw magpa-drug test. Malaking question mark, di ba? So yan mga kabayan, ano pong inyong masasabi dito? Sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na na-appreciate. Sige, syempre na-appreciate natin yan. But the cause, no? Yung dahilan ng kanilang pag-increase ng visibility is maybe, tama yung sinasabi dito na mas marami na ang mga criminals ngayon, no? Sa current administration. That's why police visibility is needed, mga kabayan. Right? I-comment nyo na lang po ang inyong komento at eto, pasadahan din po natin itong si Senator Coco Pimentel, mga kabayan. In-interview po siya ni Sir Ted Filon. Sabi po ni Sir Ted Filon, sabi niyo ho, babantayan namin ang procedure ng impeachment sa Senado. Yung namin, ilan ho kayo? Sabi naman po ni Senator Coco Pimentel, dalawa po. dalawa lang pala sila. Okay. Dalawa po. Kaming dalawa, Senator Risa Hontiveros lang naman po ang nag-uusap tungkol dyan. Okay. So may pinag-uusapan pala ni Senator Risa Hontiveros at Coco Pimentel ang impeachment against Vice President Sara Duterte. No? Sabi naman po natin mga kauban, baka iba na ang inyong pinag-uusapan, Senator Coco Pimentel at Risa Hontiveros, kasi dalawa lang sila Baka iba na daw. Ano bang iba? Ano bang pumasok sa inyong isipan, no? Nang sinabi ng ating kababayan dito na iba na ang kanilang pinag-uusapan. Ako, mukhang may something. Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, Senator Coco Pimentel, Senado lalabagin ang konstitusyon kapag basta na lang binasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Teka lang. Lalabagin ng konstitusyon. Okay? Mag-focus nga tayo dito sa lalabagin ng konstitusyon. Nang ipinasa po ang 2025 GAA, mga kababayan, at ito po ay nandyan na sa Supreme Court at nagkaroon na po ng oral argument. Diba? Masasabi mo bang ito ay lumalabag sa konstitusyon?
Senator Coco Pimentel. Di ba? Impeachment ni Vice President Sara Duterte, lalabagin ang konstitusyon. Pero, yung 2025 unconstitutional na GAA, hindi linalabag ang konstitusyon? Hindi ka nagko-komento? How about the PhilHealth? Hindi ba yun unconstitutional? Hindi rin ba nilalabag ang konstitusyon doon sa pagkuha ng pondo ng PhilHealth? Di ba? Ang hirap sa atin mga kabayan, nakafocus lang tayo dito kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Yung mga mahalaga na mga issue ng ating bansa, hindi ninyo pinag-uusapan. No? GAA 2025, unconstitutional. Labag sa konstitusyon. PhilHealth, unconstitutional din. Kaya nga, nandun na yan eh. Umuusad na po ang reklamong yan, ang kasong yan. Di ba? Ano pa? 5,500 flood control projects, tapos na. Hindi ba unconstitutional din yan? Dahil wala namang nakikita ang taong bayan na ganon. At hindi rin pinag-uusapan, mga kababayan. Marami pang iba, mga karubyo natin. Di ba? Na posibilidad na maging na lalabag sa konstitusyon, mga kababayan. Pero hindi po nila pinag-uusapan. Ang dali-dali niyong makapagdesisyon na ang impeachment ni Vice President Sara Duterte ay lalabagin ang konstitusyon. Pero sa ibang mga issue, tahimik po kayo. Nako, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto mga kababayan, pakinggan po natin ito at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. The damage has been done. Kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay siya rin ang babalik sa iyo. Kahit ano pa ang gawing palusot ng kasalukuyang gobyerno ngayon, ay tila hindi na mabubudol pa ang taong bayan. Ito ang matinding sigaw ng taong bayan sa mundo ng social media. Matapos ang mga kontrobersiyang kinasasangkutan ng House Speaker of the House na si Martin Romualdez. Matapos lumabas ang mga kababalaghan na nangyayari tungkol sa mga blank item ng BICAM report, ay tila hindi na nakapagpigil din ang senatorial-elect na si Ping Lacson na magsalita na sa publiko at mukhang nananawagan na sa palasyo. Hindi man pinangalanan, ngunit dapatwat sa sa katotohanan ang Speaker of the House na si Martin Romualdez. Totoo kaya ito mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, Senatorial-elect Ping Lacson, binasag na ang katahimikan at katotohanan. Di man pilangalanan, ngunit tila sa sa katotohanan ang liderato ng mababang kapulungan na si Martin Romualdez. Ayon pa sa sabing balita online na inilabas ng lokal muna sa kanilang official FB page kamakailan lamang, and I quote, hindi naman tahasang binanggit tila tinutumbok ni Senator Ping Lacson si Speaker Martin Romualdez sa panawagan niyang gamitin ni Pangulong Marcos persuasive powers para linisin ang Kongreso kagaya ng ginawa sa kanyang gabinete. Kung kaya ng Pangulo na humiling ng courtesy resignation mula sa kabinet, dapat kaya rin niyang pakilusin ang Kongreso para alisin ang pork barrel at budget insertion. Total, ito ang mga isyong matagal nang inuugnay sa liderato ni Romualdez, end quote. At ayon pa sa post online ni Senator Ping Lacson, and I quote, palitan na si Speaker Romualdez. Higit sa hiling na courtesy resignation, maaari ring gamitin ng Pangulo ang kanyang persuasive powers sa Kongreso, lalo na sa mababang kapulungan, upang maalis insertion at pork barrel sa nalalapit na congressional deliberation ng 2026 national budget, end quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay So yan mga kababayan, ang tanong dito kung kaya ba ni President Bongbong Marcos Jr. na tanggalin si Speaker Martin Romualdez bilang Speaker of the House of Representatives, mga kababayan. Pinsang buo niya yan eh. At saka, di ba, kahit anong gawing pagtaliwas ni Speaker Martin Romualdez kay President Bongbong Marcos Jr. Ay hindi man lang ito nakatikim ng pambabatikos or pagpuna mula po sa ating presidente. Ang tanong, bakit kaya ganito ang nangyayari? Di ba? Gumagawa na ng kalokohan sa House of Representatives, no? Hindi pa rin mapuna-puna ng ating Pangulo yung mga ginagawa ni Speaker Martin Romualdez.
The question is why, mga kababayan? Anong meron kay Speaker Martin Romualdez at ganito? Kalakas ang kanyang kapangyarihan. Mas malakas pa yata sa presidente ang kanyang kapangyarihan, mga kababayan. No? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, mga kababayan? I-comment ko na lang po sa baba. Para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walaan